Nagbigay na ng paliwanag ang pamunuan ng Camp Tianhe kaugnay sa nangyaring aksidente itong nakarang araw kung saan ay isang namatay at Anim ang sugatan. siniguro ng Tianhe Management Corporation o GHMC na patuloy na tutugunan ang pangailangan ng mga biktima sa naganap na aksidente sa loob ng Camp Tianhe sa Baguio City noong nakaraang linggo. Sinabi ni GHMC President at CEO Manjit Singh Riandi na ipagkakalob nila ang kinakailangang tulong sa mga biktima at pamilya bilang bahagi ng pagpapakita ng humanitarian act of concern. Matatandang isa ang nasawi at 6 na turista ang nasugatan ng mabangga ng BCDA electric bus sa bahagi ng Scout Hill Road sa Camp Tianhe. Nabanggit ko kanina na yung binibigay natin na financial aid or financial support is our humanitarian and of course moral obligation. Of course, dahil within our vicinity, within our jurisdiction, we take full responsibility of the scenario. Tinalakay din ni Riandi ang mga hakbang na kanilang isinagawa matapos maganap ang naturang aksidente. Yung chronological order of events, sa atin po yan. Report natin yan sa, yun po yung pinapasa ng ating emergency responders na pinapatunayan po ng mga sectors or ng mga agencies na nandun mismo sa lugar, no? Ayon pa kay Riandi na makarating sa kanyang kaalaman ang naturang insidente, agad na inalarma at pinakilo sa mga concerned personnel kabilang ang mga security officers, rescuers at responders kaya mabilis na narespondihan ang mga biktima. Nabigyan agad ng paunang lunas sa mga biktima bago na isugod sa pinakamalapit na pagamutan. At during that time, ang ating emergency responders, most of them naka-civilian. Pero if you double check the videos na kumakalat, yung equipments po namin nandoon na. Kasi importante doon, may kanya-kanya po kasi silang tasking. Hindi po lahat magkukumpulan. So, yung iba sa kanila, i-assess yung casualty. Yung iba umiikot, nagsisearch and rescue. Yung iba naman, nag-i-interview na, nag-a-assess ng nangyari. Nilinaw pa ng opisyal na walang nakitang mechanical defects ang mga bumibiyaheng ibibas sa Camp Tianhe at patuloy pang investigasyon ng otoridad ukol dito. Una nang ipinahayag ng pulisya na posibleng human error sa panig ng driver ang sanhi ng aksidente. Nabanggit ko po yan na there's no mechanical error. So I leave the investigation to the driver, to the PNP. Meron po silang official report regarding it. Nakausap ko na po sila, but of course with due respect to the PNP dahil yan po ay kanilang korte, yan ang kanilang side naman. And I think meron na silang initial na statement. Kaugnay nito, sinabi ni Riandi, isasailalim sa assessment ang lahat ng EV drivers at check-up ang lahat ng EV bus upang matiyak na ligtas ang lahat ng mga commuter at maiwasang maulit ang naturang pangyayari. It's not only for tourists. Malaking bagay po ito sa ating mga nagtatrabaho sa loob ng kampo. Thousands po ang nagtatrabaho sa ating camp, no? Na pagbaba po nila sa gate, maglalakad po sila. So yung mga Tagaluwakan, maglalakad kung ang trabaho niya dito po sa likod. And nakita niyo naman po ang slope ng ating kampo. Pagdating mo doon, pagod ka na, hingal ka na. No? Second po, syempre, we wanted the tourists to experience. No? We not only showcase the mobility, but also the carbon emission na wala tayong carbon emission. So na we're moving forward to a cleaner energy, no? Ang gusto po kasi natin sana, mag-park na sila somewhere and kung may gusto silang puntahan, they will use the loop. No? So, ang gusto natin dyan, bukod sa makatulong sa mobility, malesen yung cars, no, going around. So, it's more of not only an experience for tourists, mobility for the employees, and also to lessen the carbon emission or the carbon footprint, no, inside the camp. Mula sa Baguio City, kasama si Grace Espino, Fred Roluda para sa Mata ng Agila, Northern Luzon. Matatag, matapang, matapat.